ways of the wise ay tungkol sa relationship. Tungkol sa Christian living. So sa church, wala tayong masasabi. Dahil pagka nagpuri, talaga namang nakataas ang kamay, naiyak. Talaga namang pare-pareho. Tulad na nasabi ko noon, yung mga pabahay, pare-pareho. Tulad sa limbawa niyo, yung mga bahay sa Japan, pare-pareho itsura halos eh. Pero nung dinaanan sila ng tsunami, nakita natin yung may pundasyon sa walang pundasyon. Yung walang pundasyon, buong bahay lumulutang. Kala mo bangka? Meron ba naman tayo nakita bahay na parang bangka? Alam natin sa Pilipinas, nagigib up. Pero hindi lumulutang yung buong bahay. Doon kagagandang bahay, lumulutang sa ilog. Mangyari, pag nakatayo yung bahay, pare-parehong pintura, pare-parehong may kurtina, pare-parehong may garden sa harapan. Hindi mo alam yung may pundasyon sa walang pundasyon. Parang tao, parang worshiper sa church pag sa Sunday. Hindi mo alam kung sino may pundasyon sa walang pundasyon, maliban na daanan ito ng bagyo o problema. Ang bagyo ay problema. Maliban daanan ito ng bagyo, malalaman mo ang mga mananampalataya ng Panginoon na may pundasyon sa walang pundasyon. Okay, sabihin niyo sa akin, tama ba o hindi? Tama. Okay. Malalaman mo yung pamilyang matatag at saka pamilyang hindi matatag. Pamilyang may sakit at saka pamilyang magaling, yung healthy. Healthy family at saka yung sickly family. Pamilyang may sakit at saka pamilyang walang sakit. Nakita mo. Ang church ay binubuo ng mga pamilya. Pamilya. Kaya nakikita nyo rito, pag ang isang dalawa, tatlong pamilya, nagbakasyon, baba agad ang attendance. Kasi ang isang pamilya, it's about 5 of them. Lima sila. 3, 5. Ganyan, pamilya. Mag-asawa na may 3 anak. Yun ay common number. So pag nawala ang 3 pamilya, o ilang pamilya, 5 pamilya, nagda-down kasi pamilya ang umaten. Ang church ay binubuo ng mga pamilya. Kaya pag ang church ay binuo ng pamilyang magulo, anong church na makikita nyo? Magulong pamilya. Mga taong walang submission, mga tao na kanya-kanya ng opinion. At saka yung opinionated, gusto niya, yung opinion niya, susundin mo, pakikinggan mo. So, yun nakikita na natin ang katotohanan nun. Kaya napakahalaga relationship. Yung James chapter 3 is about peace. The fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. At ang bunga ng katwiran ay itinanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan o yung manggagawa ng kapayapaan. Yung word na katwiran, sabi niyo yung word na yan, katwiran. Katwiran. Pag ang tinignan natin ay katwiran ng tao, lahat ng pinili ng Panginoong Jesucristo walang papasa. Kasi yung mga pinili ng Panginoong Jesucristo, walang mga background, walang educational background. Sila ay bugnutin, temperamental, tulad si Peter, impulsive yun. Yung nunguhuli ng Panginoong Jesucristo, binunot yung tabak niya, tinaga kagad yung isa, napingas yung tenga. Natatandaan niyo yan? Sa sinakulo, doon sa Jesus story. Kung titingnan natin, yung mga pinili ni Jesus, mga insignificant people, mga pangkaraniwang tao na may mga kapintasan na katulad natin. Pero pinili pa rin niya sapagkat ang tiwala ng Panginoong Jesucristo ay hindi doon sa pagagawa ng tao, kundi doon sa espiritong tatanggapin nila sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pag tinanggap yung
pagnanalig sa Kanya, mababalik ang banal na Espiritu, and then teaching begins and reminding begins. Doon magsisimula ang pagtuturo. Pag walang Espiritu ng Diyos sa isang tao, wala siyang kapayapaan. Pag walang Espiritu ng Diyos sa isang tao, ang susundin niya yung kanyang pakiramdam. Kung ano yung nararamdaman, yun ang gagawin niya. Yan susundin niya. Pag walang Espiritu ng Diyos sa isang tao, walang direction ang buhay. Now, kaya ko nasabi ito sa inyo na nung previous Sundays, ang pinag-uusapan natin ay about peace. Sabi dito sa James, but if you have bitter envy, sabi niya, if you have bitter envy and self-seeking in your heart, yung makasariling puso, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not come from above. Yung wisdom na ganitong uri does not come from above. So kung gusto natin ng wise living, ways of the wise living, nangangailangan ito ng ating pagpapakumbaba sa Holy Spirit. Kung hindi, hindi natin ma-experience. So ang first step is to receive Jesus Christ. At para ma-receive mo si Jesus Christ, matanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nangangailangan ito ng pagpapakumbaba na nagsasabing, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, Panginoon, kailangan kita, ikaw ang tagapagligtas ko. Yung nagsasabing, hindi ko kaya mapagtagumpayan ang kasalanan ko, Panginoon, ikaw ang kailangan ko, pinagtagumpayan mo ang kasalanan ko at nananalig ako sa iyo. Yung ganon. So humility ang start ng lahat. So yung pride, sabi rin sa salita ng Diyos, God resists the proud. Yung proud, hindi niya matatanggap si Jesus, hindi niya matatanggap na kailangan niya ang tagapagligtas. Gusto niya pa rin iligtas ang sarili niya, gusto niya sa sariling paraan pa rin niya. Nakukuha niya yan? Gusto niya sariling paraan niya mangyari. Pero, pag nagsimula ka magpakumbaba, yun ang unang hakbang, tanggapin mo ang Panginoon. Yun lang naman ang requirement niya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Papatnubayan ka niya sa iyong direction. Magtiwala ka kay Yahweh, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanyang itutumpak o kanyang itutuwid ang lahat ng iyong lakad. Hindi ba maganda? It's such a good deal. Ang kailangan lang ay humility para ikaw mag-guide. Kaya pag nag-uusap kami ni Pastor Jay, lagi namin napapag-usapan. Sabi ko, nung araw lahat ng gawain ko, palpak. Lahat ng pasukin ko, hindi nagmamaterial. Asenso, babaksak. Asenso, babaksak. Hindi nangyayari. At siya ay ganun din. Nung nagsimula siyang mag-serve kay Lord, yung prosperity, yung guidance ng Diyos, yun. Na-experience niya. Hindi perfect. Hindi perfect ang family niya, hindi perfect ang family ko, hindi perfect ang family niyo. Tama. Meron ba sa inyong perfectong family? Paano kung ang apelyido niyo ay perfecto? Hindi pa rin. Kahit ang apelyido mo ay perfecto, hindi pa rin. So, kailangan natin itong wisdom para ma-handle natin yung imperfection natin. Dahil sa church, imperfect tayong lahat. Tama. Sa pamilya ninyo, imperfect ang mga kasama nyo sa bahay. Walang perfectong tao. Kaya, inimbento ng Panginoon yung forgiveness, inimbento ng Panginoon yung pagpapakita sa atin. Yan sa nagkatawang tao. Sabi niya sa akin, ako ang daan. Sabi sa atin, ako ang daan ng katotohanan at buhay. Walang makaparoro sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya niya ginawa yan lahat ng yun para meron tayong model. Ang Bible, given. Tawag doon, manual. May manual tayo. Tama, manual of life. Pero, bukod pa sa manual, kailangan mo ay merong model. At yun ang nagwa-walk through sa iyo. Yung model, kasakasama, araw-araw kasakasama. Now, yung some ways of the wise,
yung tungkol sa James chapter 3, it is about peace, kapayapaan. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, bakit meron tao na merong bitter envy at self-seeking heart? Envy. Sabi niyo yung word na yun, envy. Sa Tagalog, ngunit kung kayo merong mapapait na paninibugho, yung bang inis na inis ka na siya meron na dapat ikaw dapat nasa iyo yon. Alam mo ba, siyang naging valedictorian sa halip na ikaw, pareho lang kayo nag-aaral. Mas maganda ka naman kaysa doon. Mga ganon dating. Magkaibigan kayo, tapos pareho kayo ng crush. Tapos siya ang nagustuhan, hindi ikaw. Okay, mas maganda ka kaysa ron. Alam mo, may peklat yun, nakatago lang. Ikaw ay mayroong bitter envy. Bakit siya? Hindi ako. Yung bitter, yun ang mapapait na paninibugho. Yun ang mapapait na paninibugho. At ano isa-isa? Pagiging makasarili sa iyong puso, self-seeking in your hearts. Ano yung makasarili sa kanyang puso? Gustong-gusto niyang mangyari. Halimbawa, mayroong gustong makamtam. Halimbawa, yung boyfriend, gustong-gustong makipagsiping sa kanyang girlfriend. Pinipilit siya. Tsaka yung mga bata, may crush, di ba? Kaya may mga crush. Natural lang yung crush. May, yung humahanga ka. Pero pag ikaw ay nakipag-involve sa relationship, medyo pumapasok ka na sa ibang level. Hindi ka pa ready doon. Bakit hindi ready? Hindi mo pa kayang i-handle yung emotional na pressure, emotional pressure ng pagiging mag-boyfriend kay mga teenager. Marami na papahamak na gano'n. Pinayuhan ko, hindi po, pastor, iba po kami. Kami naman po kay Lord nananangan. Nagpipray nga ho kami ng sabay, mag-holding hands pa kami kung mag-pray. Nabuntes. Mangyari, hindi mo kayang i-handle yung emotional pressure. Matured body na meron pang immature na pag-iisip. Tanggap niyo ba yun, mga kabataan? Matured body, ano ibig sabihin ng matured body? Nireregla na. Ano ibig sabihin ng matured body ng lalaki? Natilaok na. So, ibig sabihin ng matured body, pero immatured ang isipan. Hindi pa siya ready. Yung emotion niya, madali siyang matangay, madaling mabola, madaling maisahan. Lahat pinaniniwalaan. Nagigets niyo ako? Okay. Now, meron ka ngayon, dahil nangyari sa iyo, na-experience mo yun, meron kang mapait na paninibugho. Galit na galit ka sa puso mo. Kahit anong sabihin maganda doon sa taong yon, magalit ka, negative ang sasabihin mo. At isa pa, pagiging makasarili sa inyong puso, self-centered ang puso. Huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan na nanggagaling sa itaas, sa kalangitan. Hindi ito yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Hindi ito yung wisdom na nanggagaling sa God. Hindi kay God yung wisdom na yan. Huwag kang mananangan doon sa wisdom na yon. Kundi ito'y makalupa, makalaman, at makademonyo. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Why? Dahil pagka sinabing makasanlibutan o makalupa, makadiablo yun. Kasi sabi rito sa 1 John chapter 5 verse 19, alam nating tayo sa Diyos at ang buong, tinan niyo ito, buong sanlibutan, sabay-sabay, buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Alam nating tayo sa Diyos, anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Ibig sabihin, pagka ang wisdom mo ay makalupa, yun ay hindi galing sa Diyos. Yung wisdom na yun, yun ay makalaman, sensual, at saka yun ay demonic, hindi galing sa Diyos. Ngayon, ang tanong, na-identify mo ba kung anong wisdom meron ka? Do you have the wisdom that comes from God, or do you have the wisdom na makalupa? Makalaman, makadiablo. Pag hindi mo na-identify hanggang ngayon, hindi tayo magkakaroon ng growth na ina-expect natin. Buhat nung tinalakay natin itong sermon na ito tungkol sa relationship,
Nakapagtalo na ba kayo sa bahay? Huwag na magtataas ng kamay. Patapos itong sermon na ito ng tungkol sa wisdom na nanggagaling sa Diyos, nagkaroon pa rin ba kayo ng alitan at yung pagtatalong naubos na, umiksi ang inyong pisi? Nagkaroon na rin ba kayo ng gano'n? Nakasakitan ng pananalita at nag-expect kayo ng iba na naman sa inyong mga kasama sa buhay? Huwag na kayong sasagot. It's okay. Ngayon, pag nangyayari yun, madali kang may balikan dahil meron tayong lesson. So katulad ngayon, inuulit ko na naman. Sabi dito sa James chapter 3 verse 15, this wisdom does not descend from above but is earthly, sensual, demonic. Itong wisdom na ito, itong karunungan na ito ay hindi nanggagaling sa Diyos. Ang ganyang karunungan, kundi iyan ay mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sabi rito. Sapagkat, sabi rito sa verse 17, ito yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Sabi niyo ngayon, wisdom na nanggagaling sa Diyos. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, ang may karunungan na nagmumula sa Diyos, ang wisdom na nanggagaling sa Diyos, ang katalinuhan at karunungan na nanggagaling sa Diyos, una sa lahat, ay malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan. Siya ay mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi ano yung huli? Hindi kukunwari. Sa verse 18, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan, katwiran. So tayo, katwiran ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, pag-usapan natin yung tungkol sa katwiran. Okay. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan si Jesus. Si Jesus, na hindi nakakilala ng kasalanan, ay ginawang makasalanan. Upang sa Kanya, tayo'y maging katwiran ng Diyos. Pag tinanggap mo siya, ang ibig sabihin, tinanggap mo yung ginawa niya para sa iyo. Na yung hindi mo kayang magawa, ay ginampanan niya, at pag tinanggap mo siya at nanalig ka sa Kanya, ikaw ngayon ay katwiran ng Diyos. Ang hinahanap lamang niya ay yung matanggap mo yung Kanyang pamamaraan. Pag tinanggap mo yung Kanyang pamamaraan dahil sa pagpapakumbaba at tinanggap mo si Jesus, ikaw ngayon katwiran ng Diyos. Susundan niyo ba ako doon? Sabi niyo nga, ako'y katwiran ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus, ikaw ngayon katwiran ng Diyos. Yung mga kasalanan mo, pinawi ng Diyos. Yung lahat ng mga dalahin mo sa puso, yung mga guilt mo, pinawi ng Diyos. Nilinis niya. Yung mga sumpa ng kasalanan, pinawi ng Diyos. Okay, parang walang tututol. Parang ganon. Tututol ka ba sa Diyos? Hello, radyo ba tayo? Walang tututol. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, yung sa Kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo, yung mga sumpa ng kasalanan, inalis niya sa atin yon. At kayo'y mga patay dahil sa Kanyang mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, yun yung simbolo na ikaw ay nananalig sa Diyos, na ay Kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang kaunti ninyong kasalanan. Kaunti? Lahat ng mga kasalanan. Na pinawi, tignan niyo, sabay-sabay, basahin niyo, na pinawi ang sulat kamay laban sa atin. Kasi lahat ng mga kasalanan mo ay nakasulat, nakatala. Okay, now, na pinawi ang sulat kamay laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y Kanyang inalis at ipinako sa krus na kasama niya. Kaya pag nanalig ka sa Kanya,
ang mga kasalanan mo kasama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan. Namatay ka na sa lumang buhay. Yun ang ginawa niya. Masaya ba kayo doon? Napakabuti ni Lord, di ba? Kaya sa religion, kailangan meron kang gawin sa Diyos. Sa pagiging Christian, ginawa na ng Diyos para sa iyo at tinanggap mo yun. May pagpapakumbaba. Sa religion, may gagawin ka para sa Kanya. Sa pananampalataya kay Kristo, nanalig ka sa ginawa niya para sa iyo. Pero sa religion, may gagawin ka. Pero sa Christianity, tinanggap mo. Magpakumbaba ka. Pag tinanggap mo, nakamta mo ang kaligtasan na binibigay sa iyo ng Diyos. At dahil doon, katwiran ka na ng Diyos, matatanggap mo na ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ngayon ang magsisimulang magpatnubay sa iyo. Papatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya ulitin natin ulit, ha? But if you have bitter envy, kung ikaw ay merong mapait na paninibugho, mapait na paninibugho. If you have bitter envy, mapait na paninibugho. Okay, meron kang inggit, meron kang mapait na pagkainggit o paninibugho sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo, kahit na sino, sa church. And self-seeking in your heart. Pusong nakasiyentro sa kanyang sarili. Okay, self-seeking in your heart. Sabi niya rito, yan ay hindi sa Diyos. That wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. Yan ang sinasabi rito. If you have bitter envy and self-seeking in your heart, do not boast and lie against the truth. Huwag mong kontrahin ang tungkol sa katotohanan. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. Sabi niyo yan, earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion, and every evil thing are there. Kung saan merong envy, merong self-seeking, may kaguluhan. Tama? Hello, nandiyan ba tayo? At gusto ng Diyos sa church ay kapayapaan. Siya ay prinsipe ng kapayapaan, si Jesus, Prince of Peace. Kaya pag may kaguluhan, hindi siya ang iyong prinsipe. Hindi siya ang nagli-lead, hindi siya ang nangunguna sa inyong sambahayan. Tapos itong James chapter 4, verse 1 to 3. Okay, ito naman, kung yung chapter 3 is about peace, ang chapter 4 naman is about war. Where war is coming from. Fights, wars, and fights. Saan nagbumula ito? Sabi ito, where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasures that war in your members? Ito ngayon ang tinignan natin. Alam niyo kung yan isususugan ninyo ng pag-aaral sa bahay, i-message, tapos inililista, tapos sinusulat, tapos binabasa, tapos nire-review, tapos ipinagpe-pray, binabasa uli sa bahay, nagpe-pray, binabasa uli sa bahay. Tiyak na tiyak ako makakaroon kayo ng kalaguan. Dahil yan, bago na i-preach, ay gumugol ng maraming oras ng pagpiprepare. Mga araw ng pagpiprepare. Magdamag na pagpiprepare. Amen po. Pero itong sa James chapter 4, verse 1 to 3, meron itong problema, itong taong ito na tinutukoy dito, may problem sa hedonism. Ang hedonism, ito yung the pursuit of pleasure, sensual, self-indulgence, the doctrine that pleasure or happiness is the sole or chief good in life. Yun ang talagang pinakamahalaga sa buhay. Yun ang pinaka-ultimate sa buhay. Pag wala kayong pleasure na yon, walang buhay. Yun ang hedonism. So, tingnan natin yung 1 to 3. Okay. Anong pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugat sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Okay, di ba? Yun ang tinutukoy dito. Meron kayong pinaka-mimithi. Sabi niyo word na yan, pinaka-mimithi.
Meron kayong ideal sa mind nyo. Meron kayong pinaka-mimiti. Ngunit hindi ninyo makamtam. Kaya tanong gagawin nyo? Maghuhurimentado. Papatay kayo kung kailangan. Maghuhurimentado. Magwawala. Magagalit. Mag-iistampera. Aalis sa church. Maglalaban sa pastor. Lalaban sa magulang. Sasagot. Magdadabog. Papatay kayo kung kailangan. Mapasayin nyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo o hindi para sa iyo. Okay. Bitter envy Okay. Mag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo nagkakagalit, nagkakalaban-laban, hindi ninyo nakakamtam. Ito ang kulang Hindi ninyo nakakamtam o inyo minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Tao ang gusto nyo maging source ng kaligayahan mo, hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun ang sinasabi dito, tinuturo sa atin. Tapos sabay-sabay, basahin na ito. At humingi man kayo, wala rin kayong nakatatanggap sapagkat masama ang inyong layunin, humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Yung para mabigay yung inyong kalayawan. So, hindi ka talaga masaya. So, ito, ang pinag-uusapan natin dito is about war. Yung 3 is about peace. Ito is about war. So, saan nagmumula itong digmaan? Saan nagmumula itong alitan? Saan nagmumula itong pagtatalong ito? Okay. Yan ay yung mga pagnanasa na namumugat sa ating mga puso. Sariling desire. Amen ba tayo doon? Now, kailangan tayo matutong i-handle. Yun ang tinuturo sa atin dito. Binigyan ko lang kayo ng introduction na yun ang pinag-usapan natin about peace, tapos yung susunod about war and where it's coming from. At pag na-determine mo yon, di malalaman mo how to stop it. Kung malalaman mo kung paano mo ito ay mapagtagumpayan mo. At tulad din sa eskwelahan, nangangailangan ito ng pakikiisa mo. Pakikiisa, hindi lamang sa akin, kundi sa Holy Spirit na nasa inyo rin. Ang Holy Spirit na nasa akin, Holy Spirit na nasa inyo rin. Tama. Ako, pakikiisa ka sa patnubay. Pakikiisa ka sa Panginoon. Upang tayo ay magkaroon ng isang healthy church. Upang tayo ay magkaroon ng isang healthy family. Tayo yung wala yan, healthy family. Alam niyo, pagka may sakit, masungit Pagka may dinaramdam ka, tama. Nakaranas na ba kayo na? Pag dinaramdam, tapos hindi mo matansya yung maingay, tumibig ka kayo. Naiinis ka. Pag may sakit, masungit. Pag walang sakit, at saka maganda ang pakiramdam mo, lagi ka naka-smile, di ba? Yung pagka may sakit, lagi nakakunot ang noo. Yung kilay, parang pakpak-agila, no? Salubong na ganon. Talang, di ba, nakakunot lagi ang noo, di ba? Yes? Masarap ba sa pakiramdam ang naiinis? Masarap ba sa pakiramdam yung meron kang bitter envy? Masarap ba sa pakiramdam yan? Yung dapat ako meron yun. Tsura lang. Mga ganon. Nagiging expression pa yung tsura. Nagiging expression. Kitang-kita mo yun. Tsura. Nakikita mo yan, expression pa. Kaya, okay, nakukuha niyo ba yung point natin tungkol sa relationship? Tuwing kayo ay magkakaroon ng dispute, ay manahimik muna before you talk. Be quick to listen, slow to speak, at huwag agad magagalit. Okay, ito, tandaan ninyo ito. Okay, basahin ninyo. Sulat ninyo, James 1:19. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Ito, matuto kayong sabay-sabay. Agad mga galit. Natuto makinig. Listen first. Seek to understand. Okay? Seek to understand and you will not fail to love. Okay? Amen po, mga minamahal ng Panginoon. May the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you.
His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.